Welcome back sa aking channel! At para sa mga new subscriber, welcome to my channel! Ako si Mary Ann Sasaki, ang inyong bestie! Yes! Before anything else, ay Happy New Year sa inyong lahat! Ngayon ay Ngayon ay January 2. Talagang New Year na New Year itong pagre-review ko mga besties. So, Happy New Year sa inyong lahat before tayo mag-review mga besties. Happy New Year! Ngayon ay magre-review tayo ng isang pangkilay na first time kong magagamit. Ito ay ang Revlon Color Stay Eyebrow Pencil, mga bestie. Yan siya. Pasensya na dahil maaraw ngayong pag-film ko. Ayan, ito siya. And bagong-bago to, ngayon ko lang to matatry. Samahan nyo ko kung okay ba to, maganda ba to, kasi Revlon. Malalaman natin kung okay siya o hindi. Kapag binili nyo to, syempre, naka-packaging siya ng ganito. Naka-plastic packaging siya, mga bestie. Meron tong 5 shades available. So, ang pinili ko ay number 2, Soft Brown, mga bestie. Ayan siya. Ang presyo nito dito sa Japan ay 1,320 yen. Ilalagay ko na lang dyan yung equivalent niya in peso sa mga curious dyan kung magkano in peso. Tapos ito nga palang packaging niya. Meron siya ditong shades. Soft brown nakalagay. Soft brown. Ayan. Number 2, dito sa may puwet niya. Puwet, tama sa may puwet. So, ito na siya mga bestie, kapag tinanggal nyo sa packaging. Ang cute ng packaging niya. Maganda. Maganda yung kanyang packaging. Masasabi kong medyo mahal. Kasi diba 1,320. Eh, yung mga nire-review ko dati, diba below lang yun. Below 1,000 or below 500 yen or above 500 yen. Pero ito, 1,300. So, makikita nyo naman, ay tsura kapag medyo may price yung kanyang pangkilay. Meron siyang spoolie, so hindi na kayo gahanapan ng ibang brush para ma-blend nyo ang inyong kilay. Meron siyang spooling kasama. Pag ginanito ko siya ng kamay, okay naman. Medyo malambot. Dito meron siyang number 2. So yan yung shades. Tapos dito merong shades na nakalagay din. Diyan yung nakikita yung shades. Tapos yung Revlon na brand. Tapos ito yung pinaka-product niya, mga bestie. Ito yung kanyang pinaka-product. Ito yung kanyang pinaka-product, mga bestie. Medyo mahaba siya. Hindi ko na i-up ng todo-todo. Baka mabali pa. Hindi ko ma-review. Tapos pa-angle yung tip niya. Ayan, pa-angle. Hindi siya flat. So, pa-angle siya. Ang Revlon Color Stay Eyebrow Pencil. Ang kanya tag sa kanyang brand ay your go-to brow pencil for a lasting result. Ayan daw siya, mga bestie. For sculpted eyebrow all day long, this waterproof eyebrow pencil has an angle tip to precisely peel and spoolie brush to tame. So, pinakita ko na sa inyo yung kanyang angle tip. So, totoo nga. Ito ay tumatagal daw up to 24 hours dahil meron siyang the formula stay put for up to 24 hours. It's waterproof. So, hindi kayo mag-aalala kung maulanan kayo, mapawisan, ganyan. Siguro it's sweatproof din to. The pencil is exceptionally easy to use, offering soft, blendable, color to peel and define your eyebrow like a pro. Wow, like a pro. So, ayan nga sinasabi niya sa description nito. This unique brow pencil offers an angle tip, extra precision on one end, and spoolie brush for blending on the other. Nagsi-shades naman siya, mga bestie, oh. Ayan, madali siyang i-shades. Dinadahan-dahan ko lang kasi baka mabali. Ayan ang kanyang shades, mga bestie. Sa araw, ayan. Tapos sa hindi maaraw, ganyan siya. Okay naman, maganda. At madali siyang ipang sulat. Pag ginanito niya siya ng kamay, mabubura siya syempre. Kasi maan yung kamay natin, ma-pores. So maganda siya, maganda. Yan o, madali siyang ipang sulat. So, itry na natin sa ating kilay para malaman natin kung maganda ba siyang ipang outline or ipang shades. So, ayan, naglagay na ako na Velcro, ayan. So, subukan natin yung kanyang spoolie kung matigas or malambot. Pag ako gumagamit ng spoolie, binibend ko siya ng konti. Ayan, para madali siyang ipangsuklay. Okay naman, kaya lang, yung kanyang spoolie ay medyo matigas, yung bristles niya. Medyo matigas, mga bestie, compared sa mga pangkilay na may spoolie na nagamit ko. Ito, medyo matigas, mga bestie, totoo.
Ayan ang aking kilay. Hindi ko siya nalinis. So, meron siya ditong mga buhok-buhok. Ayan, dito medyo makalat siya ngayon. So, mahirapan yata ako nito. Tapos, yung kilay ko, oh, hindi na talaga kumapal. Ganyan na talaga siya. Pero gusto ko yung pagkaano niya, spoolie, dito. Hindi siya flat. Ayan yung gusto ko sa spoolie. Hindi flat yung pinaka-top. Gusto ko yung matulis yan. So, okay na okay yung spoolie sa kanyang hugis. Pero yung bristles niya ay matigas. Siyempre, alam niyo na kung paano ako magkilay, ay mag-outline muna ako mga bestie. So, ayan na mga bestie, na-outline ko na siya. And ang masasabi ko, masyado siyang malambot. Soft nga siya. Mabilis siyang ipang-outline, nagkukulay agad. Kaya lang medyo malambot, tsaka madaling siyang mapudpud. Ayan o. Parang pudpud na agad siya. Ayan. At tsaka magdahan-dahan kayo kasi nga masyado siyang pigmented. Soft brown siya pero parang nagda-dark brown siya after nyong i-apply. So, isa-shades ko naman ito mga bestie. And then, i-blend ko naman gamit ang kanyang spoolie. So, ayan siya mga bestie. Unang apply at ito yung kanyang kinalabasan. Ayan. So, yung kilay ko, hindi siya full na buhok. So, may kalbo part dyan. Kaya hindi ko siya masyadong bet kapag first coating pa lang or first apply pa lang. Ang ginagawa ko, sinashadesan ko pa siya ulit. Hanggang sa mabuo ko yung gusto ko ngang kilay. Lagi ko yan sinasabi sa pagre-review ko ng pangkilay. So, ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang unang shades. Ayan. Ito yung wala. So, nakikita nyo di ba difference? Oh. Pag wala kang kilay at saka meron. Kasi bago pa lang ang inyong product, kapag binrush nyo, nabubura din yung product. So, kailangan nyo talagang ipil ng ipil hanggang sa mabuo yung gusto nyong kilay. Kasi nga, wala pa tong masyadong kulay yung kanyang spoolie. Kaya, napupunta sa spoolie yung ibang product. So, pero kung okay na sa inyo to, ito yung kanyang pinaka-look kapag first coating. Ayan, natural looking naman siya kapag first coating pa lang. So, ito na yung kilay ko mga bestie na nagawa. At masasabi ko namang okay siya in person. Ayan. Ayan siya. Oh, tingnan nyo, okay ba? Oh, kaya, di ko alam kung pantay, pero pag tinitingnan ko sa monitor ng cellphone ko, okay naman. So, ito siya, oh. Okay naman siya. And dito, ayan. Yan yung aking kilay kapag malapitan. And dito, hindi ko lang pala dito masyadong nalagyan at na-blend. Hindi ko siya masyado ditong nalagyan. Kaya medyo maigsi yung dito kaysa sa kabila. Ayan, diba? Medyo maigsi. Pero kapag sa personal, okay naman kapag tinitingnan ko. Pero kapag sa camera, dito, para siyang pag ganon, diba? Okay, medyo maigsi nga lang talaga. Dapat medyo hinabaan ko pa lang. Hinabaan ko pa siya dito. So, yan o. So, yan na siya. So, ayan, magbibigay na ako ng final thoughts ko dito. So, ang masasabi ko sa kanya, nahirapan akong mag-outline kasi medyo makapal yung kanyang product. Medyo makapal siya, pabilog siya, and madami siyang product. Maganda naman yan kasi madami siyang product. Meron siyang 2 mm na haba at makapal siya. So, matagal mauubos itong product na to kaysa sa manipis. Mahirapan lang talaga akong mag-outline kasi nga makapal. So, nahirapan akong mag-line. At nawawala din yung pointed area niya kapag tumatagal. Yun dito, nagiging flat din siya. So, sa mga hindi naman nag-outline, or maganda yung kilay nyo, yung talagang maganda yung shape, madali tong ipangkilay. Ganon-ganon nyo lang siya. Tapos, i-blend nyo lang. Maganda siya. At doon naman sa kanyang soft na product, okay siya kasi nga ang bilis niyang ipang shades. Ayan o. Dali niyang kumulay. Dali niyang ipang sulat so wala kayong magiging problema sa kanya. Tapos yung kanyang spoolie naman, okay naman siya. Medyo matigas nga lang yung bristles niya. Pero pag biniblend nyo, okay lang. Anuhan nyo na lang, lambutan nyo or gaanan nyo yung kamay nyo kapag nagbe-blend kayo. Ganyan, gaanan nyo. Kasi kapag madiin kayo mag-blend, mabubura yung product, mapupunta lang sa spoolie. So, gaanan nyo lang, ganyan-ganyan nyo lang. And, i-wear test ko din to sa inyo sa work kapag ako ay janitress.
para talagang medyo pinapawisan ako kasi sabi niya 24 hours long wear eh, 'di ba? Pero yung akin 10 hours lang yung pinakamatagal. So over and all okay na okay yung kanyang packaging. Okay, may takip. Yan, may takip siya magkabilaan. So okay na okay tong baunin. Kung saan man kayo gagala or kung saan man kayo magbabakasyon, okay na okay to mga bestie. And yung presyo niya, sakto lang sa kanya kasi nga may brand name kasi siya, Revlon. Kaya wala tayong magagawa. Medyo may brand name siya. And sasabihin ko rin sa inyo yung final thoughts ko doon sa aking wear test kung okay ba kapag ginamit nyo ng pangmatagalan. Pero sa ngayon, okay na okay siya para sa akin mga bestie. Wear test time. So, 7:30 AM. At ayan yung nagawa kong kilay. Ayan, pak na pak. O, diba? Ang ganda. Kahit hindi medyo pantay, okay na yan. Para sa akin, yan ang aking kilay na beautiful char. So, after 5 hours wear test, ayan na siya at maganda pa rin ang hugis, ang kulay, okay na okay. So, talagang maire-recommend ko tong Revlon Color Stay Eyebrow Pencil na ito. Talagang tumatagal at maganda talaga siya mga bestie. So, after 10 hours, ayan na siya mga bestie. Ang ganda pa rin. O, pwede ka pang lumarga mga bestie. Kaya, maire-recommend ko talaga ang Revlon na ito. Dahil long-lasting wearing siya mga bestie. Okay na okay. So, yun lang mga bestie ang review ko for today. Kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. So, see you again on my next one. Bye!